Isang magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa ating pong devotional para sa araw na ito. Ang ating pong eskriptura ay hango po sa aklat ng John. John chapter 10 verses 7 to 10. Then Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever come before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly." Pinagpala na ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa bawat isa sa amin na minsan pa kami ay makapagnilay-nilay sa inyong mga salita. Buksan po ninyo ang amin pong mga espiritual na mata at tainga upang sa ganon, Panginoon, amin pong mapakinggan ng maliwanag at amin pong makita ang kagilagilalas na katotohanan ng inyong mga salita. Kayo, Panginoon, ang siyang manguna sa aming gawain. Bless each and every one of us. All of this, Father, we lift up to you in prayer. In Jesus' name, Amen. Ang eskriptura po na ating binasa ay isa po sa mga tinatawag nating immortal I ams ng ating Panginoon. Sabi niya dito, I am the door. Yan. Sa verse verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Dito po hihinog ang ating pong usapan ngayon. Tatlong bagay lamang po ang aking pong bibigyang diin sa ating pong eskriptura ngayon. Una, Jesus is the door of the sheepfold. He is the only door. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng isang tahanan na walang pintuan? Wala po, di ba? Ang pintuan ang nagsisilbing daanan para ikaw ay pumasok, lumabas at pumasok muli doon sa bawat tahanan. The claim of our Lord Jesus Christ is that He is the door of the sheepfold. He is the door through which we get in. Ang pintuan po ay merong dalawang posisyon. Una, ito po ay nakabukas. Pangalawa, ito rin po ay nakasara. Ano po sabi ng Panginoon? Ang ating Panginoon, anuman ang kanyang binuksan, walang sino mang makakapagsara nito. Anuman ang kanyang isinara, ay walang makakapagbukas nito. At dito po, ang ating Panginoon ay sinabi po niya, I am the door of the sheepfold. Kailan po ba sinabi ng ating Panginoon? Ito po. Tingnan po ninyo sa verse 22. Ayan. Ang sabi po dito, now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter. Noon pong sinabi ng ating Panginoon ito, I am the door of the sheepfold. If anyone enters by me, he will be saved. He will get in and out and find pasture. Ano pa po? Yun daw pong pumasok doon sa sheepfold na hindi sa pamamagitan ng pintuan ay magnanakaw at tulisan. Ha? 9, ano po ulit?
Balikan po natin. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Ayan. Verse 8, all who ever come before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Ayan. Sa verse 2, sa umpisa, ang sabi po dito, verse 1, most assuredly I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Kaya po mahalaga, dito po, pista ng dedication of the temple. Nung panahon na sinabi po niya ito. Nasaan po yung mga Pariseyo, the religionists, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, nandoon na po sila sa templo. Nasa loob na po sila. Dumaan po ba sila sa pamamagitan ng ating Panginoon? Hindi po. Nasaan ang ating Panginoon? Nasa labas. Nasa Solomon's Colonnade. Nang sinabi po niya ito, ang hindi dumaan sa pamamagitan ko ay magnanakaw at tulisan, ang sabi po niya. Ang mga tao sinasabi po sa kanya, sabihin mo na kasi sa amin, ikaw ba talaga ang Kristo? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin. Ang sagot niya, kung sabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. At itong talinghaga na ito, inumpisa niya sa verse 1. Ang hindi, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, yan, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. Yung mga Pariseyo, nakapasok po sila sa loob, saan po sila dumaan? Sinasabi po ng ating Panginoon, if they do not pass by me, being the door, they are thieves and robbers. I would like you to remember, my dear brothers and sisters, that one, Jesus is the door of the sheepfold. Sa pamamagitan niya, ang mga tupa ay dumadaan para sila po ay pumasok doon sa sheepfold. Amen? Jesus is the door para ikaw ay makapasok upang naroroon ka sa sheepfold. What is that sheepfold? The sheepfold is the place of salvation. The sheepfold is the church of God. Where we find, halimbawa, ikaw po ay nagugutom, you will find food, so you will not hunger. When you are thirsty, you will find something to drink, so you would not be thirsty. Mga kapatid, dito po, sa sheepfold na ito, inyo pong makikita ang salvation. Pag pumasok ka sa pamamagitan ng pintuan na ito, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ikaw man ay makasalanan, you might be in the quagmire of sin. Ikaw are filthy. Yan. Napakarumi. Subalit pag ikaw ay pumasok doon, huhugasan ka ng ating Panginoon at ikaw ay maging malinis, walang bahid. Hallelujah. Christ is the door by which we are going to enter. Siya lamang ang pintuan. Amen? Ang sabi nga po sa John 14:6, ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the only way. Siya lang ang tanging daan para ikaw ay makarating sa Ama. Jesus
is the door of the sheepfold. If anyone, he said, enters by me, he will be saved. Amen. Verse 9. I am the door. If anyone enters by me, and he will be saved. And I will go in and out and find pasture. Hallelujah. Pangalawa na gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid. Para kanino ang pintuan na iyan? Ayan. Para kanino ba yung pintuan na yan? Mga kapatid, pag binabasa po ninyo, if anyone enters by me, he will be saved. Ayan. Ang pintuan na ito ay kailangang pasukin. Ayan. Kailangan ikaw ay pumasok. Pero, mga kaibigan, kapag ka sa isang simbahan, pumasok na si mayor, pumasok pa si vice mayor kasama ang kanila pong mga konsehales, municipal council, and all the respected people in your town, minsan kapag ka panahon mo na para ikaw naman ang pumasok, sinasabi mo na lamang, lahat na lamang ng mga bigatin ay nandyan sa loob. Hindi na ako pwedeng pumasok. Hindi po totoo yan. Ano po sabi ng Panginoon? Anyone. Ang pintuan na yan ay para sa sino man na gustong pumasok. Hindi pwedeng si mayor lang, hindi pwedeng si congressman lang, hindi pwedeng si gobernador lang. Hindi pwedeng yung mga nag-aral lang. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ako nag-aral, di ako pwede dyan. Hindi. Maliwanag po sinabi ng ating Panginoon. Anyone. Yan. Kahit na sino. Pastor, ako'y makasalanan. Mula nang ako ay nagkaroon ng malay, puros na lamang kasalanan ng aking nagawa. Kapatid, anyone, ang sabi ng Panginoon. Hindi ko sinasabing kung ikaw ay makasalanan, pwedeng-pwede ka. Pero sinabi ng ating Panginoon, anyone, kahit na sino na gustong pumasok diyan sa pamamagitan ng pintuan na iyan, ang ating Panginoon, pwede. Amen? Anyone. Ang problema po, marami yung iba, nakikita, yun lang pintuan. Ay, pagkalaki-laki, pagkalapad-lapad, pagkataas-taas na pintuan, ang ganda-ganda. Ayan. Pero hindi naman pinapasok. Mga kapatid, marami po sa atin nakikinig tungkol sa ating Panginoon. Nakikinig tungkol sa kanyang grasya, tungkol sa kanyang awa, tungkol sa kanyang alok na kaligtasan sa bawat isa sa atin. Subalit, mga kapatid, pagka-oras na para ipakita natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, oras na para tayo ay pumasok at makiisa doon sa kanyang ebanghelyo. Sundin at alamin, kilalanin siya. Sundin ang kanyang mga utos. Alamin ang kanyang mga kagustuhan. Ay hindi po tayo pumapasok. Marami nga po sa ating pong simbahan. Lalong-lalo na pagka medyo bukas pa, walang aircon, mga pintuan bukas, mga bentana bukas. Marami pong nakikinig sa labas. Nandoon lamang po sila sa tabi ng karsada, nakikinig. Hindi naman pumapasok. Mga kapatid, ang importante, tayo po ay pumasok sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pintuan ng sheepfold, ng ating pong simbahan. Hindi po pwede na ikaw ay nakatayo lamang dyan sa labas ng pintuan. Hindi pwedeng ikaw ay nakatayo lamang dyan sa may tabi ng karsada, tinitingnan si pastor habang nagsesermon. Hindi po.
ang pintuan ay kinakailangang pinapasok. Ayan. Pumasok ka. Kahit na sino. Maging sino ka man. Basta ikaw ay pumasok. Amen? Ang pintuan ng sheepfold, ang pintuan ng ating simbahan ay dilit iba ang ating Panginoong Hesukristo. At kagustuhan niya, kalooban niya, na bawat isa sa atin ay pumasok sa pamamagitan niya. At kung ikaw ay pumasok, magkakaroon ka ng kaligtasan. Brothers and sisters, I would like to tell you, the door is for you. Hindi po pwedeng sa mga nag-aral lang, hindi po pwede sa mga engineers lang, sa mga doktor lang, sa mga marunong lang, hindi po. Kahit na batang paslit, na sa kanyang sarili siya ay makalakad at pumasok ng mag-isa, doon sa pintuan na yan, ay pwedeng pumasok sa sheepfold. Amen? Hindi po nangingilala. Hindi po sinasara para sa gustong pumasok, para gustong maniwala. Hindi po. There is that case of a personal urge, a personal intention to get in. Yan. Hindi po pwede yung, pumasok ka dahil tinulak ka lang. Hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan ng seremonya, hindi sa pamamagitan ng iyong kalalagayan. Ikaw ay pwede o hindi pumasok. Hindi po. That door is as long as it is open. And God opens it to anyone who wants to enter. Pumasok tayo. The keyword is enter. God, our Lord Jesus Christ, is the door of the sheepfold. It is an open door for anyone who wants to enter, irrespective of your standing in social life, economically, socially, any standing that you have. Wala pong sinabi ng ating Panginoon na ang pwedeng pumasok lang ay si ganito. Hindi po. Anyone who believes in the Lord Jesus Christ, anyone who surrenders to Him, anyone who empties himself to our Lord Jesus Christ can enter. Amen? Hallelujah. Marami po sa atin, araw-araw sa kanilang buhay, naroroon na sa may pintuan. Ayan. Hindi po pumapasok. Bakit? Minsan po sinasabi nila, ay, alam ko na lahat ang sinasabi ni Pastor Jan. Yung Biblia, nabasa ko na yan. Ilang beses ko nang nabasa yan. There are so many among us. Ganyan ang sinasabi. Mga kapatid, I would like to tell you, be it that you know the commandments of God, enter through that door. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoon maliwanag, if anyone by me enters, yan. Verse 9, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. I am the door. Yan. Una, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ang pintuan ng sheepfold. Pangalawa, ang ating Panginoon, if anyone enters by me, he will be saved. Ayan. Siya ang pintuan, kinakailangan pumasok po tayo. Para kanino yung pintuan na yan? Para sa ating lahat na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
Hindi mo pwedeng sabihin na, makasalanan ako, hindi ako po pwede riyan. Marumi ako, napakarumi. Dahil ang mga kasalanan ko mula noon hanggang ngayon ay napakarami at sadyang napakarumi ko. Yan. Kapatid, pumasok ka at in the twinkling of an eye, huhugasan ka ng ating Panginoon. He will wash you clean and make you pure and unblemished. Lahat ng kasalanan mo, huhugasan niya. Ang kanyang dugo na nabubo sa krus sa Kalbaryo ay sapat para hugasan ka at maging busilak sa kanyang harapan. Hallelujah. Ang panghuli po na gusto ko pong sabihin sa inyo. Una, Christ is the door. Pangalawa, that door is for you. Just enter. When you enter, ang importante po dyan, naniniwala ka sa Kanya. Ano po yung pinapaniwalaan natin? Yung pong lagi nating sinasabi sa ating pong simbahan. Ang ating Panginoong Jesucristo, iniwan po niya ang magandang kalalagayan, ang glory ng kalangitan. Amen? He came down from heaven, became man. Nakiisa siya sa atin. Namuhay siya bilang tao kasama natin. He became incarnate. Bakit? Nagkatawang tao siya upang ang makasalanang kagaya ko, kagaya mo, kagaya niya, kagaya nating lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ang pintuan. Pasukin mo, maniwala ka sa pintuang yan at ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Panghuli na gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid. There is a great promise in that door. Amen. If you enter through that door, you will find what? The promise of salvation. What else? Ang sabi po dito, if you continue on reading, if anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, the promise number 1, when you enter, you will be saved. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, ay gutom na gutom ako. When I enter, all the more that I will be hungry. Hindi po. You will find satisfaction. All your needs will be answered. Why? Christ is our Jehovah Jireh, our great provider. You may lose everything, but if you have Christ with you, you will have everything because Christ is everything to the believer. Ang lahat ng pangangailangan mo, He is our good shepherd. I shall not want, ang sabi po ni David. Amen? Basta't kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ating mga pangangailangan ay Kanyang sasagutin. Why? Because He is bigger than all our needs. He is bigger than all our problems combined. Kahit na magsabay-sabay tayo na humingi, magsabay-sabay tayo na magsabi sa Kanya, our God is capable and able to give us more. Amen? Than everything that we need combined. The promise of salvation. Ano pa po? You will find satisfaction and liberty. Marami po dyan, may mga pintuan. They do not offer you liberty. Pinapasok ka, hanggang doon ka na lang. Nabartolina ka na. Ayan. Hindi po yan ang pintuan ng ating Panginoong Jesucristo. His door, you get in and out. Why? Because there is liberty.
There is ingress, there is egress, there is regress. Yan. Yan. So, ikaw ay pwedeng pumasok, pwede ka ring lumabas because there is liberty. Hindi ka ikukulong. Hindi ka pipigilan. Yun ang gusto mo? Okay. Yan. Umalis ka sa simbahan, babalik kang muli kung kailan mo gusto, okay. Amen? There is salvation. There is liberty. There is ingress, egress, and regress. Yan. Hallelujah. You will find answers to all your questions pag pumasok ka sa pintuan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hinihintay lamang po tayo ng ating Panginoon. All that is important is for you to believe in Him, enter through that door. That door is our Lord Jesus Christ. That door is for you. Anyone who wants to enter, anyone who wants to be saved, anyone to have liberty, anyone whose wants would have to be answered by our Lord Jesus Christ. Ikaw lamang ay kailangang pumasok, ikaw lamang ay kailangang manampalataya, panampalatayanan mo ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon, ang nag-iisang anak ng Diyos. Galing po siya sa kalangitan, nagkatawang tao siya upang iligtas ang makasalanang ikaw, ako, tayong lahat na makasalanan. Hallelujah. Ano pa ang hinihintay nyo, mga kapatid? Tara na, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. My brothers and sisters, if you have not accepted the Lord Jesus as your Savior and Lord, if you have not entered yet into that door, mga kapatid, ngayon pa lamang, I am inviting you. Accept the Lord Jesus. Believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Amen. You and your household. Hallelujah. Kapag tinanggap mo ang nag-iisang anak ng Panginoon, ikaw ay tatanggapin mo din ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is the down payment. It is the proof that you indeed have accepted the only Son of God, our Lord Jesus Christ. Kumbaga, yan ang titulo. Yan. Ng pag-aari ng Diyos sa iyo, na ikaw ay tunay na Kristiyano, na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit is with you. Mga kapatid, kung gusto po ninyong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, sumunod lamang po kayo sa prayer of acceptance na ito. Panginoon, ako ay makasalanan. Naniniwala po ako sa ating Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw ay namatay, napako sa krus at namatay upang iligtas ang isang makasalanang kagaya ko. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Mula sa araw na ito, maninilbihan ako sa iyo habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa isang makasalanang kagaya ko. Maraming salamat sa iyong pagsulat sa aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw, kapatid, ay sumunod sa panalangin na yan,
ikaw ay Kristiyano na. I congratulate you. At ang sabi po, sino man ang tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, He is a new creation. You are born again. Hallelujah. Hallelujah. Atin pong dasalin ang atin pong Our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen and amen. God bless you. See you next time. God bless you.